Natigilan naman siya sa sinabi nito, tila hindi agad dumana ang utak niya sa sinabi nito. Napansin ni Brian na hindi ito makapagsalita at mukhang di inaasahan ang kanyang sinabi. Bahagya rin siyang natigilan na maisip ang kanyang sinabi dito at muntik na siyang masapo ang kanyang noo. Wait, what did you say? I mean, ayoko masaktan ka dahil sa kung anong gagawin mo kay Vera. There's someone protecting behind her. Kaya mahihirapan kang galawin siya ngayon. Paliwanag ni Brian. Napaiwas naman ng tingin si Alice dito. Ngunit ramdam niyang mabilis sa pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa una nitong sinabi. So, anong gagawin ko? Hahayaan ko nilang magsisilang dalawa habang nawawala si Pamela? Seryoso niyang sabi dito. Hindi nakasagot agad si Brian at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Napatingin naman si Alice sa dinaan nito at napakunot noo. Hey, where are we going? Nagtatakang tanong niya rito. At my villa. Sagot ni Brian. What? Let's talk there. Napabaang na lang si Alice sa sinabi ni Brian. Hindi niya alam kung sasama ba siya dito or kung ano. Ngunit may tiwala naman siya dito kaya hinayaan lang niyang sumama siya dito. Naging tahimik silang dalawa sa biyahe. Di naman gaanong kalayo ang villa ni Brian sa resort kaya madali lang sila nakakarating. Nang maipark na ni Brian ang kotse, bumaba na ito, ganun din siya. Kinuha ni Brian ang gamit niya at naglakad patungo sa pinto ng isang bahay. Is this your villa? Namamanghang tanong ni Alice. Napalingon naman si Brian sa kanya at nakitang nakatingin ito sa paligid. Bahagya rin siyang napatingin sa kung saan ito nakatingin ngayon. Napangiti nilang siya at nilapag ang maleta nito at saka lumapit sa dalaga. Yes, what can you say anyway? Well, it's nice and refreshing. Hindi ko alam mahilig ka pala sa mga bulaklak. Maganda rin ang pagkakayos ng mga ito, talagang dito mo napiling magkaroon ng isang villa na medyo malayo sa mga kabahayan dito? Komento ni Alice. Maliit lang ang bahay na tinuturian ni Brian at sakto lang para maging buhay bakasyunan. Dito rin siya naglalagi kapag umuwi sa Pilipinas kasama si Raph. Katulad ng isa ni Raph, may naglilinis din ng villa niya. Tama si Alice. Mahilig sa bulaklak si Brian dahil natutuwa siya sa mga ito at naalala niyang kanyang ina na mahilig din sa bulaklak. Medyo mapuno ang nasa likod ng bahay, ngunit may mga pader na nakaharang dito upang di pasukin ng mga magnanakaw. Karap naman itong malawak ang dagat na lalo napakaganda ng tanawin. Maganda kasi at ayoko rin sa mataang lugar kaya dito naisipan na magtayo ng maliit na villa. Nagustuhan naman ni Raph kaya binili niyang lupang to para sa akin. Tugon ni Brian. Napalingon si Alice kay Brian dahil sa sinabi nito, lalo na at binanggit nito si Raph. Sobrang yaman din ba ng isang yon? Imposible namang hindi, lalo na't nakabili siya ng sarili niyang isla. Punan naman niya. Natawa si Brian sa sinabing iyon ni Alice. At nakikita niyang seryoso ito sa tanong nito. Well, all I can say is he is a billionaire. He made a lot of achievements in his life. Matalino at mahusay magpalakad sa negosyo. Di naman niya maabot ang lahat ng tamo niya kung naging mahina siya. Nakita ko lahat ng paghihirap niya dahil kasama niya ako nung panahong nagsisimula pa lamang siya. Hanggang ngayon nasa tabi pa rin niya ako. Hindi lang isang bodyguard kundi isa ring kaibigan. Nakangiting sabi ni Brian. Namamangha namang nakatingin si Alice sa kanya dahil sa narinig dito. Tungkol kay Raph. Talaga? Ibang klase din palang isang yon. Kamusta naman kaya yon? Alam kaya rin niyang nawawala si Pamela? Saad niya at bahagyang napabuntong hininga. Napangisi naman si Brian. Okay lang yon. Sigurado ko nag-e-enjoy yun ngayon. Halika na sa loob. Marami tayong dapat pag-usapan lalo ng tungkol sa kinaroroonan ngayon ni Pamela. Sabi ni Brian at tumalikod na para pumunta sa bahay. Hinabol naman ang tingin ni Alice si Brian dahil sa narinig dito. Napasunod siya ditong bigla. Anong tungkol sa kinaroroonan ni Pamela? Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Tanong niya rito. Lumingon si Brian sa kanya at napatango. Saka nito binuksan ng tuluyan ang pinto at pumasok. Di naman agad nakakilo si Alice at iniisip na kung alam nitong kinaroroonan ni Pamela, posibleng buhay pa nga ang pinsan niya. Kaya naman mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at naabutan si Brian na nakaupo sa couch. Bagya pa yung nakasandal at nakapikit. Kinuha niyang unan sa couch at biglang binato kay Brian na bahagyang nagulat sa kanyang ginawa. Hey, what was that? Sabihin mo, nasan ngayon si Pamela? Seryoso niyang tanong dito. Hey, relax. Kaya nga mag-uusap tayo, diba? Huwag kang mag-alala. Safe siya kung nasan man siya ngayon. Siya ang pumunta doon, kaya ligtas siya sa taong kasama niya ngayon. Mahinahong sabi ni Brian kay Alice at umayos ng upo. Napataas naman ang kilay ni Alice habang nakatingin kay Brian. Umayos ka nga. Ano bang pinagsasabi mo? Ang tinatanong ko kung nasaan siya. Seryosong tanong muli ni Alice.
Tumayo naman si Bryl at bahagyang lumapit kay Alice. Tsaka hinawakan ng balikat ito. Natigilan naman ang dalaga sa ginawang iyon ni Bryl at hindi agad nakakilos. I told you, just relax. Mag-usap tayo ng mahinahon. Huwag mong pairalin yung rapido ng bibig mo dahil baka hindi ko mapigilan at mahalikan kita ng wala sa oras. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Bryl at nakangising nakatingin kay Alice na hindi nakapagsalita dahil sa kanyang sinabi. Naitikaw naman niya ang bibig at inalis na nakahawak itong kamay sa kanya. Umayos ka nga. Dinala mo lang ba ako dito para iharas? Hoy, wag mo akong ginaganyan ha. Sabihin mo na lang na... Hindi natuloy ni Alice ang sasabihin niya. Nang bigla, ilapit ni Bryl sa kanyang mukha nito. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa nito at napaliyad para mapalayo dito. Isa pa talagang hahalikan na kita. Hihinahon ka ba o hahalikan na lang kita? Hamon sa kanya ni Bryl. Napanunok naman si Alice, lalo na makitang tumingin pa ito sa labi niya bago siya muling tingnan sa mukha. Fine, just stay away, sabi niya. Napatango-tango naman si Bryl at tumalikod na kay Alice, tsaka muling umupo sa couch. Tila hindi naman mapakali si Alice sa nararamdaman niya ngayon at nalilito kung bakit biglang naging ganon si Bryl sa kanya. Bago pa nga muling magsalita si Bryl, kumilos siya at umupo sa couch na kaharap lamang nito. Hindi siya nagsalita dahil baka kung ano na naman ang magiging kilos ni Bryl sa kanya. Napatingin naman si Bryl sa kanya at napapangiti. Do you really wanna know where she is? Tanong nito. Napatingin si Alice dito at napairap. Kanina ko pa nga yung tinatanong, di ba? Matari na sagot ni Alice dito. Natawa naman si Bryl sa kanya at biglang tumayo. Nanlaki ang mata ni Alice at agad kinuhang unan sa tabi niya, tsaka iniharang sa mukha niya. What are you doing? Natatawang pansin sa kanya ni Bryl. Baka bigla ka na namang lalapit sa akin. Kailangan ko maging handa. Sabi niya rito. Tss. Kukuha lang ako na maiinom. What do you like? Beer? Wine? Juice? Water? Sabi ni Bryl. Dahan-dahan naman niyang ibinaba ang unan at nakita naman niyang naglakad ito patungo sa kusina. Wine. Sabi niya rito. Narinig niyang may binuksan to sa loob at maya-maya pa'y bumalik ito. Nakita niyang ang dala na nito ang isang bote ng wine at 2 wine glass. Nilapag iyon ni Bryl sa maliit na mesa sa kanilang harapan at binuksan iyon ni Bryl. Nilagyan niya ang 2 baso at ibinigay kay Alice. Napaismid naman si Alice at kinuha niya iyon. Akmang iinom na siya na magsalita si Bryl. Gusto mo ba talagang malaman kung nasaan siya ngayon? Gusto mo isabi ko sa iyo yung wine para malaman kong sagot ko? Kanina mo tinatanong yan. Pinagdololoko mo ba ako? Tila naiinis niya nang sabi kay Bryl. Muling natawa si Bryl dahil sa pagtataray nito sa kanya. Inaasar lang naman niya ito at mukhang nakikita na niya naiinis ito sa kanyang pinagsasabi. She is with Rafael right now, sabi niya rito. Natigilan naman si Alice sa sinabing iyon ni Bryl. Dahan-dahan niyang inaibaba ang kanyang baso at nagugulat na nakatingin ngayon kay Bryl. Hindi pa rin maalis ang pagkagulat ni Alice sa sinabing iyon ni Bryl. Nakita naman ni Bryl ang kanyang reaksyon at bahagya itong natawa. What did you say? Pamela was with Raph? Ulit ni Alice dahil medyo nabingi ata siya at hindi masyado narinig kung tama nga ba ang sinabi nito. Yes, magkasama sila ngayon sa isla. Doon napadpad si Pamela matapos sumabog ng yate kung nasaan sila ng gabing iyon. Tugon ni Bryl. Nalalong hindi makapaniwala si Alice sa nalaman. Bigla itong napatayo at nasa poong noo. Napapapikit ito nagpalakad-lakad sa harapan ni Bryl. Sandali, medyo nagugulat pa rin ako. I want to clarify things. Pamela is alive and she's with Raph at his island. Is that what you are saying? Paniniguro ni Alice kay Bryl. Tumango naman si Bryl sa sinabing iyon ni Alice. Kaya muling napaupo si Alice sa couch at nagugulat pa rin sa nalaman. Oh my God, I can't believe this. This is really unexpected. Sambit ni Alice. Yeah, ganun din ako. Nagulat nga ako nung tumawag sa akin si Raph. Natatagpuan niya si Pamela na walang malay sa dalampasigan doon sa isla. Hindi niya pa alam na nangyari noon dito. Nalaman lang niya nang tumawag ako at ayun nga. Nalaman kong doon napadpad si Pamela matapos ang pagsabog sa yate. Paliwanag pa ni Bryl. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Alice dahil nga hindi pa rin siya makapaniwala kung hindi lang sa tawag sa kanya ni Bryl. Habang nasa Canada siya hindi niya malalaman ang nangyari kay Pamela. Nakumpirma lang ulit niya iyon nang kausapan niya ang tita niya na ina ni Pamela at yun nga ang nangyari. Tapos ngayon, malalaman niyang buhay nga si Pamela at kasama lang ni Raph sa isla? Well,
Can I go there? I want to see her. Tanging sabi naman ni Alice. Matapos kumalma sa nararamdaman nitong tensyon kanina. Yes, you can. But do you really want to go now? Hindi mo ba sila bibigyan ng oras na makasama isa't isa? Saad sa kanya ni Byle kay Alice. Natigilan naman si Alice at bahagyang napakarot noo sa sinabing iyon ni Byle. Hindi agad gumana ang utak ni Alice dahil sa sinabi nito. May ideya na siya pero sadyang nakakagulat pa rin ang sinabi nito. Raphael likes her. I can see it. He cared for her especially when he found out that James is cheating on her. Kaya naman nais kong bigyan siya ng pagkakataon na makasama si Pamela. Ikaw ba? Gusto mo bang bigyan pa rin siya ng pagkakataon? Saad ni Byle. Hindi nakapagsalita si Alice. Wala siya nararamdamang mabigat sa dibdib niya. Matapos iyong marinig, tila ba panatag ang kalooban niya na kasama ni Pamela sa isang isla si Raph. Napaisip siyang mabuti sa sinabi ni Byle at bahagyang napangisi. Lalo pat naisip niya kung ano rin ang mararamdaman ni James, na ngayon ay may ibang kasamahang lalaki, si Pamela. Mukhang gusto ko na rin siyang bigyan ng pagkakataon. Pakiramdam ko, masaya sila ngayong dalawa dahil walang istorbo. Sige, papayag na ako sa gusto mo, pero kailangan ko pa rin siyang makita. Maya-maya ay sabi nga ni Alice. Napangisi naman si Brad at napatango sa sinabi nito. Talagang pareho sila ng iniisip ngayon. Yeah, 2 days from now, we will go there. Kailangan muna nating asikasuhin ng iba dito, lalo na si Vera. Sang-ayon ka ba sa akin? Tanong ni Belle. Sure, I will do what you have said. Gusto ko makita si Vera pero wag kang mag-alala. Hindi ko gagawin ang sinabi ko kaninang kakalbuhin ko siya. Baka kahit konti lang makadali ako sa kanya. Nagigigil kasi ako eh. Wika pa nito. Napatango naman si Brile at sabay pa rin lang itinaas ang baso, tsaka uminom habang may ngisi sa mga labi nito. Samantala, habang nakalubog sa dawig ang dalawa, nanatili pa rin nakatingin si Raph kay Pamela. Hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha nito. Mula sa maninipis at kurbang pantay na kilay, hanggang sa matangos itong ilong, sa maputi at makinis itong balat. Sa manipis at mapupulan nitong labi na tila kay sarap halikan. Napatitig siya sa labi nito. Tila ba nangaakit ito sa kanya na halikan ito? Nang mapansin niyang gumalaw ang kilay nito, inilis niya ang tingin dito. Ouch! Agad na napalingon si Raph kay Pamela nang marinig niya ang pagdaing nito. Pagtingin nga niya dito ay nakahawak tayo sa ulo at namimilipit na sa sakit. Pamela, are you okay? Nag-aalala niyang tanong. At agad na lumapit dito. Inawakan niyang balikan nito at maging ang kamay na nakahawak sa ulo nito. Biglang sumakit ang ulo ko, tugon ni Pamela. Okay, wait, come here. Sabi ni Raph at tinawakan ang ulo nito, tsaka nilagay sa balikat niya. Marahan niyang hinilot-hilot ang ulo ni Pamela. Haba nakapikit naman si Pamela. Naging mabisa naman ang ginawang yun ni Raph dahil unti-unti nawawala ang sakit sa kanyang ulo. Feel better? Nag-aalalang tanong ni Raph dito. Yeah, it calms me down. Thanks. Tugon ni Pamela. I think you need to go to the doctor after your cousins arrive para matinin ang ulo mo. Suggestion pa ni Raph. Napatango naman si Pamela. Pakiramdam niya, gumaan lalong pakiramdam niya dahil nasa tabi siya nito. Habang nakasandal dito pa rin ang ulo niya. Can I ask you something? Maya-maya tanong niya kay Raph. What is it? Are we really this close to each other even before I lost my memories? Di agad nakapagsalita si Raph dahil hindi niya alam kung paano sasagutin si Pamela. Naramdaman niya ang tingin nito sa kanya kaya't napatingin din siya rito at bahagya ulit siyang natigilan dahil sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naaamoy niya nakakaakit at normal na amoy nito. Hindi niya magawang iwasan agad ang tingin niya rito dahil para bang hinihigop nito ang kanyang mga mata. Tell me, are we really this close and it's natural for you to care for me? What relationship do we have before? Muling tanong ni Pamela dito. Napatitig muli si Raph dito at hindi niya napigilan ang kanyang kamay na hawakan ang mukha nito. Marahan niya itong hinaplos. We are totally strangers but I really don't know why I cared for you. Maybe because you're special? Sabi ni Raph dito. Di naman inaasahan ni Pamela ang sagot nito at bahagya pang napalunok. Nanatili pa rin hinahaplos ni Raph ang kanyang mukha. Nais mong pigilan ni Pamela ang kamay nito na nasa pisngi niya. Ay tila ba gusto niya rin ang ginagawa nito. Napatitig rin siya sa mukha nito at doon niya naramdaman na pamilyar ito sa kanya. I want to kiss you. Biglang sabi ni Raph.
Nagulat naman si Pamela sa sinabi nito at nakikita niya hindi ito nagbibiro sa sinabi nito. Hindi niya tuloy alam ang kanyang gagawin. Samantala, tila gusto namang sapakin ni Raf ang kanyang sarili dahil sinabi niya kay Pamela. Napalunok pa siya at agad nang umiwas dito. What? Sambit ni Pamela. I'm sorry. Hindi ko napigil na aking sariling sabihin yon. Hinging paumanhin niya rito. Umayos naman na upo si Pamela ngunit magkatabi pa rin silang dalawa at parehong natahimik. Hindi mapigilan ni Pamela ang mailang dito dahil sa sinabi nito kanina. I mean it. Maya-maya sabi ni Raf. I really want to kiss you and hold your hand but I know I don't have the right to do something. I don't want to take advantage because you lost your memory. Pag-amin ni Raf at muling napatingin kay Pamela na nagugulat pa rin sa mga sinasabi ni Raf sa kanya. Why you can't? Sabi naman ni Pamela at muling napatingin kay Raf. I just can't. Tugon ni Raf habang nakatitingin kay Pamela. Hindi naman iniwas si Pamela ang kanyang tingin kay Raf. Hindi niya alam pero kahit na wala siyang maalala, tila ba may kung ano si Raf sa buhay niya? Tila ba may parte ito na hindi niya maipaliwanag? Pakiramdam niya sobra pang nararamdaman niya rito noong hindi pa nawawala ang kanyang alaala. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili habang nakatingin dito. Tila ba nararamdaman niyang gusto nito ang nangyayari ngayon sa kanila? What I feel like I also want to kiss you? Pag-amin niya rito. Si Raf naman nagulat sa sinabi ni Pamela. Hindi niya alam kung tama ba yung narinig niya na pareho sila ng nararamdaman ngayon. Maya-maya umangat ang kamay ni Pamela. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Hindi ko alam pero ibang nararamdaman ko. Pagdating sa'yo, pakiramdam ko may kung ano sa loob ko na natutuwa kapag kasama ka. Alam ko masyadong mabilis ang pangyayari. Higit pa na walang alaala ko. Pero iba pa rin talaga kung galing dito. Sabi ni Pamela at nilagay sa may puso niyang isang kamay. Di naman alam ni Raf kung anong dapat niyang maging reaksyon sa sinabi nito. Ngunit alam niya rin sa sarili natutuwa siya sa sinabi nito. At yun na nag-uudyok o pambiglang halikan si Pamela sa labi nito. Nabagyang kinagulat saglit ni Pamela. Ngunit saglit lamang iyon at tumugon siya sa halik ni Raf. Tila ba sobrang sayang nararamdaman niya habang naramdaman niyang mainit na labi nito sa kanya. Ilang minuto pa nagsugpo ang kanilang mga labi at dahan-dahan din silang humiwalay sa isa. Pareho sila naghahabol ng hininga dahil sa halikan nilang dalawa. Nakatingin silang pareho at tila hindi makapaniwala na nangyari nga kung ano man ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Bahagya pa silang tumingin sa labi ng bawat isa na tila ba nais pang tikman muli ang mainit na labi ng isa't isa. Ngunit agad na umiwas ang tingin si Pamela. Alam niyang mali ang nangyayari dahil wala pa rin silang ideya sa kung sino to sa buhay niya at kung anong buhay siya meron. Subalit nararamdaman niya rin ang tuwa sa puso niya at di niya magawang sisihin ng lalaki. That's too fast. I was shocked. Tanging sabi ni Pamela. Dito magon si Raf ngunit bigla niya naramdaman ang kamay nitong humawak sa mukha niya at ipinaharap sa kanya. I know what you're thinking, but do you know that since we met each other, I'm dreaming that I'm kissing you? I can't help but to think that I hope that day will come and yet it happened. I know that it's wrong but for now, it's right for me. Maramdaming sabi ni Raf sa kanya. Maya-maya dahan-dahang nilapit ni Raf ang kanyang mukha kay Pamela, habang si Pamela hindi naman makakilos. Nabibigla siya ngunit natutuwa. Di niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman at nalilito kung pipigilin niya ba ito sa balak nitong paghalik sa kanya. Subalit sa huli wala siyang ginawa kundi ang tanggapin ang mainit na labing muling tumikhim sa kanyang labi. Marahang ninanamnam ni Raf ang kanyang mga labi na tila pa iniingatan at pinaparamdam ang pagmamahal nito sa kanya. Tuluyan na nga nahulog si Pamela at tinanggap ang nangyayari. Kusang kumilos ang kamay niya at yumakap sa leg ni Raf. They shared a passionate kiss that they really wanted. Kusa pa ring tumutugon si Pamela at pinaparamdam rin niya dito na nagugustuhan niyang halik nito.